po sa inyong lahat at welcome po sa ating palatuntunang #blessings. Ang ating mahal na Obispo Milo Hubert Vergara ay currently indisposed pero makakasama na natin siya sa ibang mga araw, ibang mga episodes. At meanwhile, sa ngalan po ng ating mahal na Obispo, ako po si Father Lito Hobson, ang Kura Paroko at Rektor ng Immaculate Conception Cathedral Parish. No? At kasama ko ngayon sa episode na ito ang ating butihing pare, Father Daniel Estacio. Magandang araw po sa lahat ng mga ka-hashtag, no? At mapalad po tayo ngayong araw na ito sapagkat merong dalawa na naman po tayong kabataan mula sa ating Diocese ng Pasig na makakapiling natin sa ating talakayan. Ipakilala natin sila, Father. Father, bago po natin ipakilala, pwede ka ba magbigay ng konting trivia lang, no? Kasi ikalawang linggo na ng Quaresma eh. Bigyan tayo ng reminder. Sige po, no? Ikalawang linggo ng Quaresma ay siguro nais natin bigyan diin yung tatlong haligi ng panahon ng Quaresma. Yung una ay tinatawag nating pag-aayuno, fasting and abstinence, yung sakripisyo po natin para sa Panginoon. Sinabi nating fasting, yung one full meal, ito po yung nung Ash Wednesday, tsaka Good Friday, no? Eating only one full meal a day, tapos yung dalawang mga medyo maliliit lang para mga merienda. And then yung abstinence naman, doon sa the whole Friday, no? Lahat ng Friday ng Lenten season. Ito po hindi pagkain ng karne, baboy, baka, manok. At ito po ay para sa lahat ng 14 years old pataas. Yung fasting naman, para naman sa 18 years old hanggang 59 years old. Yun po yung ating sakripisyo bilang ating pakikipag-isa sa paghihirap ng ating Panginoon. Pangalawa, meron tayong tinatawag na pagkakawang gawa. No, dahil ikay nagsakripisyo, kung anong sinakripisyo mo, pwede mong itulong sa mga nangangailangan. Mahalaga din po yan na bahagi ng panahon ng Quaresma. At pangatlo, yung panalangin. Pag-aalay ng ating panahon, ng ating oras para sa Panginoon at pagpapalalim ng ating ugnayan sa Kanya. Kaya ang panahon ng Quaresma ay may tatlong haligi. Pag-aayuno, kawanggawa, at ang panalangin. Okay, talagang well said. At yung katesismo, kailangan talaga. Ay, ipakilala na natin ating mga guests. Ang ating pong makakapiling ngayong araw na ito ay mula po sa St. Ignatius Parish. Walang iba kundi si Camille Hernandez. At mula naman sa Sagrada Familia Parish, mula sa Bagong Bayan, Taguig, si John Ray Nicolas. Hello. Kumusta na kayo? Kumusta na inyong mga parish priests? Focus pa rin po si Father Bebot, yung parish priest po namin sa parish namin. Kasi ang year po natin ngayon is for parish and BECs. Yes. Okay, very good, no? Can you describe to us a little bit about yourself? Ako po si John Nicolas from Sagrada, Choir and Confraternity of the Holy Face and PYM Core Group. Napunta po ako sa Sagrada nung nayaya lang po ako, pero po nung dahil kay Father Danny, sa paghihikayat niya, napatuloy-tuloy po yung pag-serve ko, na magto 2 years na po ako nag-serve ng patuloy at walang putol. Kahit ano pong nandun po ako tumutulong. Wow. Okay. At Camille, ikaw naman. Ako naman po si Camille from St. Ignatius of Loyola Parish. Isa po akong PYM Core Group din po, kagaya po ni Kuya John. Isa rin po ako sa mga media and choir. Wow. Mga media pala to. Pwede, ano? Father, yung second week natin tungkol sa yung pagbabagong anyo ng Panginoong Jesucristo Transfiguration. Sabi. Mula sa, sino makakaalam na isang ordinaryong tao, biglang magiging busilang sa kaputian yung kanyang mukha, tapos yung kanyang damit, tapos meron pa siyang mga kasama. Sino ba yung mga kasama yan? Alam mo ba? Sina Moises at saka sina Elias. Si Moises at saka si Elias. No? So yun basically, yung message ng Transfiguration na meron pang tinig na narinig sa langit, "This is my beloved Son." Sabi, listen to Him. No? Tapos bumalik ulit sila sa kanilang normal na ating Panginoong Jesucristo. Tapos bumaba na sila dun sa bundok ng Tabor upang harapin naman yung susunod na kabanata ng kanyang buhay, yung offering of Himself. Di ba? Yes
Yes, Father. Okay ba yun? Apo. Sa mga kabataan, ano kayang pwede ninyong matutunan dun sa message ng Transfiguration? Kasi tungkol sa pagbabagong anyo no? Yung mga sa youth ba, mabilis ba yung pagbabagong anyo or ano? Ano ba yung state ng mga youth ngayon? Kasi parang naririnig ko, kung ano ako, yun na ako. Ganun pwede ba yun? Ganun ba nangyayari? Based po sa experience ko sa PYM, yung mga kabataan po, hindi naman po sila madaling mahikayat, yung basta-basta lang po. So, feel at home lang po namin sila sa umpisa. Hanggang sa paunti-unti po, dinadala po namin siya sa Diyos. Ayun po. Bakit ayaw nila sumali in the first place? Kasi po, ano po, yung iba po yung nahihiya dahil sa sasabihin ng mga kaibigan na, ay, sa simbahan ka para magpapari ka lang dyan. Ganon? Tapos yung lalaitin ka po. Kaya po yung ibang kabataan na sa simbahan. Pero po, yung iba po hindi nagpapadala sa sinasabi ng iba. Kaya po, yung iba nahihikayat na pumunta sa simbahan at maging youth. Oo. Father, ako naman nagtataka. Dumaan din naman tayo sa stage na yan. Bakit tayo naging pare? Ano ba nangyari? Ikaw ba? Ano ba nangyari sa'yo? Hindi ka ba sumama sa mga gimmick-gimmick ng mga kabataan? Ako nung kabataan ko, natandaan ko, ay mahilig ako sa mga prosesyon. No? Doon nagsimula yan. Kaya sa lugar namin, sa Tipas, no, talagang yung kultura doon ng prosesyon, tapos tuwing buwan ng Mayo, may paalay ng bulaklak sa Mahal na Birheng Maria. Tapos mayroong Doon ka parati sumasali. Yun, doon ako kasali. And then tuwing hapon, nag-aakyat, nagbababa nung cross, no, the Holy Cross sa mga bahay-bahay. So, doon na-develop yung aking bukasyon. Kasama ko rin yung mga bata. High school na yan, ano? Elementary. No? Elementary? Hanggang grade 5 ako na nag-lead doon sa mga bata na araw-araw ay alas 6 ng gabi, dala-dala namin yung krus, inaakyat namin sa mga bahay-bahay, nagdadasal kami. And then, pagkatapos naming iakyat, pagbaba naman, binibigyan kami ng mga tinapay, ng mga chichirya. So, yun yung mga pantawag sa mga bata. Doon nagsimula na yung initial stage. Tapos consistent ka? Hanggang sumali na ako sa organisasyon sa simbahan. Katulad ng mga kabataan natin, no? Sumali sa mga organisasyon. Nagsimula ako sa Legion of Mary. At doon talagang na-develop yung pagmamahal ko sa Panginoon at sa Mahal na Birheng Maria. Okay, gusto ko sana magkwento ng aking buhay, kaya lang mapapahaba tayo. Hindi, pero ang ano ko, di ba? Kadalasan kasi yung age ng adolescence, talaga ang daming insecurity niyan, di ba? Yung masyadong mahiyain, yung mga gano'n. Naranasan niyo ba yon ngayon? Opo, Father. Sa paanong paraan? Paano kayo nakapasok sa sa youth group? Father, kasi po sa panahon ngayon, may misconception po kasi sa pagsali ng, yun nga po yung sabi ni Kuya, di ba nga po, ang pagkakakilala po nila sa simbahan is banal ka. Yan sasabihin na banal ka, magpapari ka na ba? Ng ganyan? Opo, nasabihan na po ako nun. Okay. Pero hindi ko po kinakahiya yun dahil alam ko pong nasa tama yung ginagawa ko. Okay. High school ba yun? Nangyari rin sa high school na ganyan yung Nung sinasabi? grade school po ako. Sa grade school Opo. na? So po yung mga classmate ko ngayon. Yung pag may gala sila, hindi ako sumasama kasi po may serve ako. Sabihin nila, ay hindi magpapari yan, kaya yan sumasama yan doon. Hindi ano natin siya. Pero po ngayon, mga magawa niyo na magkakasama, naintindihan na po nila yung ginagawa ko. Hindi na po nila kinukutya na, hindi, ganyan yan si John Ray, puro simbahan ginagawa niya. Sabi ko, ito yung kinumit ko na yung sarili ko sa simbahan, kaya dito na po ako. Okay. Pero kung gusto ko i-bring up, siyempre, marami tayong natututunan. Doon tayo nagbabago kapag marami tayong natututunan. Open pa ba talaga yung mga youth ngayon sa elders? Anong attitude nila ngayon sa, kunyari parents ang nagsasalita o mas matandang tao? Sa parish po namin, open po kami. Pag sa activities po or program na nangyayari. Pero Kasi generally? Ano tingin mo sa ibang po, classmates gano'n? feeling ko po hindi na po siya ganun. Kasi po parang yung last episode po, sinabi nga po yun sa tukso. Yun nga po yun. Malapit na sa tukso yung mga kabataan. So, malayo na rin po sila sa magulang nila. Mas gusto po nila yung maling gawain kaysa sa mabuti. Kasi yun nga po yung nakakapagpasaya sa kanila. Kaya yun din po yung dahilan kung bakit di sila sumasala sa simbahan. Sige, Father Daniel, pag-usapan natin kung paano ng isang kabataan
realize yung kanyang yung kanyang tunay na self, no, as God wants him to be or her to be, no? Sa ating pagbabalik sa ating palatuntunang Hashtag blessings.